Mayong udto mga kababayan, nandito po tayo sa Talamban, Cebu City. So by the way mga kababayan, so magko-comment po tayo ngayon sa Senate hearing ni Senator Bato de la Rosa. Ito kaugnay sa KOGC. So by the way mga kababayan, ito na. Itong si Tory nagbibigay din ng kanaan na ang kaniyang mga information. At by the way mga kabayan, hindi ka para subscribe sa aking channel, pa-subscribe naman, pa-like and share ang ating video para naman madagdagan ng ating mga subscriber. So kung mabigat man sa iyong kalooban mga kababayan, okay lang. Salamat pa rin na nanood ka rin sa aking mga video. Yun lang ang aking papasalamat sa iyo. So by the way mga kabayan, isa si Tory nagbibigay din ng kanyang presentation kung paano gawin. Ang tanong lagi mga kababayan, search warrant ang kanyang hindi yung maghukay, hindi yung magstay ka sa loob ng QGC. Ito Senator Bato, bibigyan pa rin niya si Tory ng mga rason na hindi dapat. Gagamit pa rin siya ng term na fugitive na si Pastor Kibuloy hindi naman tumakas sa bilangguan. Bakit gagamitin ang term na fugitive? Ganyan na ba kahina ang mga tao ngayon? Kahit abogado pa, gumagamit pa rin ang term na fugitive. Kung ano nasa batas, yun ang gagamitin. Hindi ka gagamit ng mga bagay na nakakalason sa isipan ng tao. Ikaw ay hindi ka pa hinatulan, hindi ka nakulong, tapos gagamitin ang term na fugitive. Ikaw may warrant ka dahil hindi ka sumipot sa hearing ng Senate. Ngayon, kung totoosin mga kababayan, mayroon na bang batas na ipasa si Senator Risa Hontiveros tungkol dyan? Wala siguro mga kababayan, di ba? Wala ang batas pa ang Kongres sa pag-uusig lang ng isang tao at pahiyain. So bakit naman gagamitin yung term na fugitive? Hindi naman hinatulan sa korte si Kibuloy, tapos ngayon ang search and research. Bakit ganyan mga kababayan? Dapat isutuloy, mananagot talaga ito. Dapat ibigay ang tamang hustisya sa taong ganito, na hindi sumunod sa batas. Dapat siguro hindi lang kung ano ang dapat gawin siya si Tory, dapat itong makulong ng habang buhay. Dahil sa ginagawa niya, siya mismo ang lumalabag sa batas. Siya mismo mga kababayan ang lumalabag sa batas. So bakit mo gagawin yan kang Pastor Tapul? Sa iyong palagay mga kababayan, tama ba? Hindi talaga tama. Kasi sa ganyan kasi paraan, may mga taong gagamitin din ang ganyang klaseng rason. Mga kababayan, gagamitin talaga yan. Bakit? Ginagamit na ang pulis na nag-implement ng batas O bakit ngayon hindi gagamitin ng isang sibilyan? Itong gumagamit pa rin si Tory ng sibilyan, pulis. Sinuutan ng pulis para magkaroon ng maraming pulis. Madali lang ito kilalanin mga kababayan. Kapag ang isang pulis hindi nagdadala ng baril, sibilyan niya. Nandyan ka sa operation, tapos kamera lang ang dinadala mo, picture. Ganun ba? Kawawa itong mga sibilyan na ginagawang pulis. Ano kaya ang makakuha nila kan Tory? Kung magkaroon kaya nga sinugal ni Tory ang kanyang retirement mga kababayan, kasi at sinugal, wala siyang pakialam dito sa grounds itong mga sibilyan na ginagawang pulis.
Wala siyang pakialam dyan. Kasi kung malaki ang matatanggap na galing sa US, siguro kawawa ang mga sibilyan, di ba? Bahala na kayo dyan. Kayo na ang bahala dyan. Kaya ito ay hindi tama. Hindi talaga ito tama, mga kababayan. Hindi talaga. Dapat ito si Ture. Mag-retirement man ito, doon siya sa kulungan na mag-relax. Doon siya sa kulungan kasama si Abalos at itong si Marcos. Kasi sila ang pakana dyan. Sila ang pakana. Ito sang si Abalos, abogado, pero hindi rin nagbibigay ng mga opinion tungkol sa batas. Di ba? So dapat rin itong makulong. At itong si Marcos at itong si Tamba, kung sino pa, dapat ito iba-iba ang room nito, hindi magkaisa sila. Dapat or isahin sila para magtanda. Life imprisonment, ganito. Pagtaksil sa taong bayan, itong ginagawa nila, mga kababayan. Si Tamba, siyang pakana ngayon ng Purquad Committee para lang siraan ang Duterte. Tinitingnan mo, mga kababayan, di ba? Ang mga pattern sa Duterte. Palagi na lang kini-question ang confidential fund kasi wala man na siyang bato sa ibang kasi may nakalagay line sa ibang project, may nakalagay talaga na line item kung anong gagawin nila sa pera. Pero itong confidential fund, walang line item yan. Gastusin mo lang yan tapos magawa ka na report. Kagaya ng congressman, gastusin lang ng pera, gawa lang sila ng report. Ganyan, dali sabihin mo 20 billion ang budget sa Purquad. Ilan mga 20 billion? Ilan sila? Tag 5 billion? Kaya nga kahit abogado, supalpalin talaga ng Purquad. Pero ang tanong, sinupalpal sila ni Congressman Marcolita? Easy lang sila magtanong kasi hindi naman sila abogado, hindi nila alam anong rules. Di pahiya itong Purquad, di ba? O Purquad, bakit hindi kayo nagsagot? By the way, mga kababayan, hanggang dito na lang, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong suporta. Sana pagpalain tayo ng Panginoon. Balang araw, makaahon din tayo sa hirap at ginhawa. Hanggang dito na lang po, mga kababayan. God is good all the time. All the time, God is good. With Senyor, kaninyong tanan, mga kababayan.